1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday! So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre, it's a summer, kaya nako, kailangan lagi tayo uminom ng maraming tubig dahil sobrang init na ng panahon. Ngayon pa lang talaga ramdam na natin yan. Pero, syempre, kahit mainit ang panahon, nandirito ang Mama Sam ninyo para palamigin at pasayahin ang inyong mga nararamdaman. Charot! So, syempre maraming salamat una sa lahat. So, walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na Mama Sam dyan na talaga naman laging tumututok dito. Maraming salamat. At sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. So kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na nako, sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, swimsuit competition para sa Miss Universe Philippines magaganap nga this coming March 21. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, bumili na kayo ng ticket sa Aqua Boracay dahil doon gagawin ang kanilang swimsuit competition. Kung saan naman ito ay taon-taon naman na inaabangan natin sa Miss Universe Philippines. And then, of course, excited ako na makita yung mga yung mga ipapakita ng mga kandidata kung gaano ba sila kagaling pagdating sa pasarela, kung gaano ba kaganda at ka-fit ang kanilang mga katawan, di ba? So isa yan sa mga talagang titignan natin dito, especially yung execution nila, the way kung paano nila i-project ang kanilang mga sarili. And then looking forward ako kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines, at I'm so excited dito sa Aqua Boracay makikita natin kung sino nga ba ang kabog, kung sino nga ba ang Diyosa, at kung sino nga ba ang pang Miss Universe Philippines. So abangan natin yan. Nung last year nakita ko din dito yung galawan ni Atisa Manalo. Sabi ko wow, eto na talaga yun. So ngayon looking forward ako kung sino ang susunod na magiging Atisa Manalo ngayong taon na to sa Aqua Boracay sa Miss Universe Philippines. Oh, di ba? Excited ba kayo? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. And for sure, excited din yung iba. Di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika. Ito nga, pinag-uusapan din sa social media. Sabing ganon, bakit daw ang Miss supranational hirap ang Pilipinas na makuha ang corona dito? Kasi kung titignan daw ang since 2011 unplaced tayo, 2012 third runner-up, and then 2013 winner. And then kung titignan din natin nung 2014 top 20, 2015 top 20, 2016 top 25, 2017 top 10, 2018 top 10, 2019 top 25, 2020 no competition, 2021 top 12, 2022 top 24, and then 2023 first runner-up, then 2024 top 12, and 2025 third runner-up. So ang tanong, ngayong taon kaya na to, winner na tayo.
Depende yan sa ating pambato. Depende yan kung anong execution ang ipapakita niya sa kompetisyon. And then of course, gusto ko na rin talagang manalo tayo kasi kung titignan mo, since 2011, isang beses pa lang tayo na nanalo na supranational. Actually, tayo yung kauna-unahang Asia na nanalo ng supranational. Pero ang India, parang nakaapat na yata sila. So, I hope na sana madagdagan na ang ating winners, di ba? So, yon. So, kasi parang it's time na rin naman. Kumbaga parang sobrang tagal. Ganito ba talaga kahirap manalo dito sa supranational at bakit parang hirap na hirap silang ipanalo ang Pilipinas kahit ang galing-galing na ng mga pambato natin. And I hope this year, so ayun, na talagang makuha natin ang corona dito. So looking forward ako syempre. Looking forward ako sa ipapakita dito ni Katrina Ligado at naniniwala ako na kaya niyang ipanalo to. Parang feeling ko, eto na yon. So, yan. So, let's see, di ba? So, wag mawawala ang hope natin dahil, ayun na nga. So, naniniwala ako na kayang-kaya natin na masungkit ang corona dito. At trust lang tayo sa pambato natin. Kaya natin to. At may uuwi natin ang corona. Di ba? So, yon. Ako parang si Katrina Ligado, parang tingin ko, yes, fit for the crown. And then, at para naman sa sumunod natin, chika, mga reyna sa iba't ibang klase ng pageant, mula sa Miss Universe, Miss World, at Miss Grand. Tingin mo, Mama Sam, sino ang the best queen sa kanila? Well, ang masasabi ko, syempre, magiging unfair naman ako kung hindi ko sasabihin si Philippines, di ba? So, bias tayo eh. So, doon tayo kay Philippines. Syempre, yung pagkakapanalo ni Emma Tiglao sa Miss Grand, bongga yan. Kumbaga parang, wow, at least nakuha na natin. Ang laki kaya ng hirap natin dito sa Miss Grand na ilaban ang Pilipinas and then finally, di ba, napansin na rin at finally, nakadalawang corona na tayo agad, di ba? So, grabe yung blessing sa Pilipinas. Pero kasi kung ikukumpara mo si Emma at dito kay Miss Universe at kay Miss World, I think Miss World pa rin ako na parang nakikita ko na talagang queenly, beauty with the purpose, meron talaga silang ginagawa. And then si Fatima naman, medyo maintriga ang pagkakapanalo ni Fatima. Pero kung titignan mo naman kay Fatima yung mga activity niya, talaga naman nakakataba din ng puso. Kasi talagang in fairness naman, kay Fatima, gumagawa talaga siya ng charity sa iba't ibang lugar. Ayun talaga yung purpose niya na parang alamin kung ano ang meron sa charity na ganito. So ako, para sa akin, yung mga beauty queens na gumagawa ng ganito ay bongga. So wag mong isnawin kasi ginagamit nila yung pagiging reyna nila sa maganda at sa maayos na motibo. And then ako, para sa akin, sa kanilang lahat, lahat naman sila may kanya-kanyang eksena, may kanya-kanyang ganap, pero nandoon pa rin ako, syempre, iba pa rin talaga ang grand, di ba? Aminin naman natin na ako, para kasi sa akin, yung grand, in fairness naman sa grand, very grand. Kaya naman ngayong taon na to, syempre, excited uli ako para sa Miss Grand, at ito na nga, Diyos ko, yung Miss Grand Thailand, nagsisimula na sila, Diyos ko, opening pa lang nila, arrival pa lang, grabe na yung mga eksena ng mga candidates, may tumayo sa kabaon, may mga, ay nako, nakakaloka, oo. Pero syempre, looking forward ako na sana ngayong taon na to, ang Miss Grand Thailand ay makakuha sila ng candidates na, alam mo yon, na pwedeng manalo na ng Miss Grand. Kasi di ba parang it's time na rin. Kung tayo ay pina-priority tayo ni Mr. Nawat na ipanalo sa Miss Grand International ng 2 beses, so I hope na sana ang Thailand din ay manalo na rin ng title. Hindi lang runners-up. Actually, nakadalawang first runners-up na sila, no? So, I hope this year na talagang sila na. Actually, maraming candidates na masasabi mo, ay, potential to, ay, pwede to. So, let's see. Ay, nako. Kaya sa mga queens ngayon ng Miss Universe, Miss World at Miss Grand, congratulations sa kanila. Na, job well done naman, in fairness. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, sinasabing gano'n, ang Miss Universe ay kaya daw palitan ng Miss Cosmo. Anong chika mo dito? Actually, para sa akin, parehas silang may problema. Yung organization ng Miss Universe, alam naman natin, ang Miss Universe ay Miss Universe, di ba? Alam natin na sobrang quality talaga ng pageant na to at medyo mahirap
mahirap siyang gibain. Pero ngayon, unti-unti nagkakaroon ng crack, unti-unti na nagkakaroon ng lamat dahil sa organization mismo na sumisira sa reputasyon ng Miss Universe. Medyo dito nahihirapan sila i-prove sa atin na ma-maintain nila yung reputasyon na meron ang Miss Universe. Kasi nagugulat tayo sa resulta, nagugulat tayo sa production, ayun yung mga nagiging problema eh. Kumbaga nag-experiment talaga sila. But nandoon ako na hindi kasi siya katulad ng IMG noon na may nagga-guide si Paula Sugart, and then syempre si Paula Sugart, alam naman natin galing to sa Trump era, na talagang assessment nandoon na nagiging maayos. Kumbaga pinauubaya sa kila Paula ang takbo ng Miss Universe at alam nila kung paano pipili, mas napaganda pa nga nila, mas bumilib pa nga tayo, di ba? And then ngayon, andito tayo sa bagong era na alam mo yon, nagigewang-gewang kasi nga yung organization medyo magulo. Oo, aminin na natin yan na medyo magulo yung organization. I hope na sana meron silang makuhang advisor na kung paano ba patatakbuhin ng maayos yung Miss Universe. Actually, dapat nga si Mr. Nawat yun eh. Kaya lang, ewan ko ano yung nangyari, hindi sila nagkasundo nung nakaraan, di ba? Nandoon pa rin naman daw si Mr. Nawat na willing pa rin tumulong sa Miss Universe. And ayun lang talaga, sana magkaroon talaga ng sistema na maayos at yung takbo ng Miss Universe ay maging klaro sa atin, di ba? So, mahihirapan pa rin ang Miss Cosmo na palitan ang Miss Universe kasi iba din yung pinapakita nila sa pageant nila. Medyo parang kung iisipin mo, nandoon maganda, pero since na nagsisimula pa lang siya, so nandoon pa rin siya sa proseso na kailangan niya i-prove ang sarili niya sa atin. Kumbaga parang hindi lang naman to 1 year ay okay na, bongga ka na. So kailangan unti-unti. So kailangan nandoon pa rin na ipagpatuloy lang ng Cosmo ang kanilang ginagawa at mas mapaganda pa nila ng bonggang-bongga. So parehas silang nag-a-adjust, parehas silang doon sa sa proseso na inaayos yung pageant nila. Yung isa nagsisimula, yung isa naman nangangapa dahil bago ang organization. At the end of the story, para sa akin, parehas lang sila na may ibang layunin dito sa mundo ng pageantry. Ang Miss Cosmo ay Miss Cosmo, ang Miss Universe ay Miss Universe. Walang makakapalit sa Miss Cosmo, wala din makakapalit sa Miss Universe. Kasi iba-iba silang title. Diba? So yun, good luck na lang sa mga pageant na to, and I hope na sana mas maintindihan ng mga tao ang layunin nila dito sa mundo ng pageantry. So yun, at good luck sa kanilang lahat. Diba? So yun, so nakakaloka kung iisipin mo, pero laban lang. Pero ito ang mas nakakaloka, Miss Universe Asia at Miss Universe India nasa Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Hindi ko alam kung ano ang purpose nila, kung bakit sila nasa Pilipinas, pero natutuwa ako kasi syempre, nandiyan sila sa Philippines, and I hope na magkaroon sila ng meeting with Atisa Manalo. Kumbaga mag-reunited sila, di ba? So tama ba yung word? So yun. So parang sana magkaroon sila ng pagkikita at alam mo yun, together, kasi at the end of the story, they are sisterhood, di ba? And then, of course, eto na rin yung magkaroon sila ng bonding together. Hindi ko alam kung saan sila papunta, kung pupunta ba sila sa Miss Universe Philippines, or kung ano yung purpose nila, hindi ko alam kung bakit sila nasa Pilipinas. But happy ako kasi at least napili nilang bisitahin ang Pilipinas, and I hope makita nila si Atisa Manalo at magkaroon sila ng bonding together. Diba? So yan, so bongga yan. And then, welcome to the Philippines. Ayun, sana maimbitahan sila sa Miss Universe Philippines sa mga events na kailangan nilang puntahan. Ayun, and good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, sinasabing ganon. Tingin ko daw ba kay April Smith ay mananalo ng title dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, maganda yung pinapakita niya ngayon, yung kanyang pasabog ngayon, na bagong photos niya, gusto ko. And then, naniniwala ako na si April Smith ay isa sa mga candidates na talaga dapat mong tignan, dapat mong tutukan, kasi syempre ito yung kanyang pagbabalik sa mundo ng pageantry. Kumbaga parang
Ilang beses na ba lumaban ng national pageant si April? At ito na din yung pangalawang pagbabalik niya dito sa Miss Universe Philippines, di ba? So talagang titignan mo kung ano ang mangyayari sa kanya, kung siya ba ay mananalo, siya ba ay magpe-penetrate, o siya ba ay kukuha ng corona dito. But looking forward ako kung ano yung ipapakita ni April Smith dito sa competition ng Miss Universe Philippines, and good luck sa kanya. Yes, naniniwala ako na pwede mo siyang pwede siyang makakuha ng corona, at naniniwala ako na magiging madali kay April Smith ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Looking forward ako kung ano pa yung mga eksena, ganap at pasabog ng April Smith. Kaya good luck kay April, and let's see kung ano nga ba ang corona ang masusumpit niya dito. Tingin mo, pwede ba si April Smith sa ibang crown, at anong crown ang nababagay kay April Smith? Please comment below. And then para naman sa sumunod na chika, ito nga pang bato ng La Union, lalong umaariba habang papalapit sila ng papalapit sa matinding competition na Miss Universe Philippines. So tingin mo, Mama Sam, wala na kayang makakapagpataob kay La Union? To be honest, hindi natin hindi natin guarantee na wala nang magpapataob sa kanya. Kasi syempre, hindi naman natin alam yung laro ng ibang candidates. Marami din namang mga malalakas at marami din talagang kumakabog. Pero doon ako sa part na I think maglalaro ng bonggang-bongga ang pambato ng La Union. At I think isa siya sa mga mahirap patumbahin ng ganun-ganun lang. Kumbaga very strong yung foundation, yung isa siya sa mga strong contender talaga na hindi mo basta-basta magigiba. So ngayon, dito sa Miss Universe Philippines, ang tinitingnan natin dito, ang mananalo ba dito ay front runner? Ang mananalo ba dito ay galing sa, galing sa mga baguhan? So, hindi natin alam yung bawat laro ng candidates. For now, naniniwala ako na strong talaga ang pambato ng La Union. At gusto ko siyang manalo ng Miss Universe Philippines. Kasi siya yung nakikita ko na parang, wow, eto na talaga yung hinihintay natin. Kasi yung level niya, talaga yung standard ng beauty niya, ile-level mo kay Catriona, kaya niyang pantayan. I mean, eto na yung parang next Catriona Gray ng Pilipinas. Hindi sa ginagaya niya si Catriona. Ando doon ako na siya na yung next Catriona Gray na hinahanap nating standard of beauty, standard of quality. Di ba? Kaya parang feeling ko, eto na yon, bakit mo papakakawalan? Di ba? Ang tanong, siya kaya ang gagawing Miss Universe Philippines or ilalagay siya sa ibang corona para mas maging malakas yung laban niya doon? Ako, para sa akin, Diyos ko, pag nilagay mo naman niya sa Miss Cosmo, parang sayang naman, di ba? So, ako lang to. Dapat ilagay mo na yan sa Miss Universe para mas malakas yung laban mo, di ba? Kasi kahit pa sino ang tumapat dyan, halimbawa, pambato ng Thailand, mas mahihirapan silang tapatan yung pambato natin. Kasi, syempre, yung pambato ng Thailand, pipili talaga sila dyan ng matindi. Pero kung si Beyang, itatapat mo sa kanila, ay mahihirapan sila kasi parang feeling ko beauty, height, body, and brain talaga. At yung quality na alam Miss Universe talaga, di ba? So, yon, kaya ayan na yon para sa akin. So, let's see kung mababago nga ba ang ihip ng panahon? Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo sa kanya na kaya ang corona ng Miss Universe Philippines? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.